Ipatutupad na simula sa January 4, araw ng linggo, ang dagdag pasahe sa MRT at LRT. Ito ang balita ni Mon Locson. Halos isang linggo nang nakapaskil sa mga MRT at LRT station ang bagong halaga ng pasahe sa tren. Una nang inanunsyo ng Department of Transportation and Communication ang pagtaas sa 11 pesos ng base fare sa MRT at LRT sa darating na linggo. Piso naman ang madaragdag sa pasahe sa bawat kilometro ng biyahe. Ibig sabihin, magiging 28 pesos na ang pasahe sa MRT mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station. 30 pesos naman sa LRT Line 1 mula Roosevelt hanggang Baclaran. Habang 25 pesos naman ang bayad mula Recto hanggang Santolan Station ng LRT Line 2. Ayon kay DOTC Secretary June Abaya, batid nila na dagdag pahirap ito sa bulsa ng mga commuters. Pero ayon sa kanya, kailangan na itong maipatupad dahil matagal na itong naantala. Ang LRT Line 1, 2,003 pa nang magtaas ng pasahe. Pero ang MRT Line 3 at LRT Line 2, kahit kailan, hindi pa nagtaas ng pasahe. It's been pushed back. Siguro may breather tayo that fuel prices are coming down. Then, di ba? So you won't do it na habang tumataas, sinasabayan mo to. Kasi nung tumataas ang kuryente, di ba, we were holding back all the prices. Kasabay ng taas pasahe, ipinangako ni Abaya ang mas maayos na serbisyo ng mga tren. Subalit ayon sa mga militanteng grupo, siguradong hindi mapupunta sa pagsasaayos ng MRT at LRT ang dagdag pasahe. Nais lamang ipasa ng pamahalaan sa mga commuter ang gastos dahil ititigil na nito ang subsidiya sa MRT3, samantalang naisapribado na ang operasyon ng LRT. Ipinaliwanag ng mga militante na 1.1 billion peso ang kikitain ng MRT habang 942 million naman sa LRT kapag naipatupad na ang dagdag pasahe sa linggo. Anila, walang kasalanan ang mga commuter kung bakit nabaon sa utang ang pamahalaan. Hindi umano naging maayos ang kalakaran ng pamahalaan sa pagitan ng private owner, kaya hindi marapat na ipasa ang pagbabayad ng utang sa mga commuter. Itong fare hike na ito, hindi naman talaga scientifically pinag-aralan, kundi talagang commitment nito sa private. Sa private corporation. Iba-iba naman ang sinasabi ng mga commuter. Okay lang sana kung maayos rin yung sistema, taasan. Pero kung walang sistema, parang wala lang yung taas na bayad, sayang lang. Okay lang, walang magagawa kasi naman mag-EDSA ka. Nakatakda naman magsagawa ng serye ng mga kilos protesta ang ilang grupo sa Lunes sa MRT North Avenue Station, sa LRT 1 Monumento Station at LRT 2 Santolan Station upang tutulan ang dagdag pasahe. Ang hiling ng Riles Network sa mga pasahero ng tren pumalakpak habang pumapanik sa istasyon bilang tanda ng protesta. Kasabay nito ay magtutungo sa Korte Suprema ang mga militante upang hilingin na mapahinto ang implementasyon ng dagdag pasahe sa MRT at LRT. Mon Locson, UNTV News Worldwide.